Gandang araw, ito na po ang ating lagay ng panahon ngayong hapon. Simulan po natin sa ating latest satellite imagery kung saan makikita natin ang konsentrasyon ng ating mga kaulapan. At pansin na po natin, dito nga po sa may Northern Luzon area ay makakapal po ang ating ulap dahil po yan sa ating low pressure area na binabantayan. At kanina nga pong alas 10 ng umaga ay huli natin itong namataan sa may coastal waters ng San Fernando City, La Union. Ito po'y magdadala ng mga mabibigat na pag-ulan dyan po sa may Ilocos region, pati na rin po dito sa may Zambales area ngayong hapon hanggang bukas po yan ng umaga. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga kababayan dyan. Sa ating pagtaya, itong LPA naman ay kikilos pa westward, patungo po or palabas po ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa ating pagtaya ay bukas hanggang Saturday, posible po ay makalabas na ito sa ating PAR. Meron din po tayong binabantayan na tropical depression o bagyo sa may labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina po, ito po'y LPA lamang, ngunit nakita po natin na pumasok na po sa kategoryang tropical depression o bagyo ang kanyang mga hangin. Pero sa atin namang pagtaya, hindi naman po ito makakabigay ng ganong grabeng epekto sa ating bansa. Ngunit posible po ito mag-track po or kumilos pa westward patungo po dito sa may Philippine Sea. At posible po itong mag-enter or pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At kung bagyo pa rin na to, by that time ay tatawagin po natin itong bagyong Fabian. Para naman po sa nalalabing bahagi ng ating bansa, southwest monsoon pa rin po ang umiiral dito po sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao area. Kasama na rin po dito sa may northern Bicol region. So itong southwest monsoon po ay hindi po kagaya ng mga nakaraang linggo na enhance po ng ating LPR or ating mga bagyo. Ito lang po ay mahina lamang, ngunit nakaka-generate pa rin ito, nakakabuo pa rin ito ng mga localized thunderstorms, lalong-lalo na po doon sa may areas na malapit po sa mga bulubunduking lugar. Kung makikita po natin o mapapansin po kasi natin, kung aakyat ang hangin papunta po sa may bulubunduking lugar, ay ito po yung tinatawag natin na orographic lifting at mapipwersa po yung mga pagbuo ng ating mga kaulapan na yun po ang nagbibigay ng ating mga pag-ulan. Mag-ingat po tayo kahit isolated or localized thunderstorms lamang yan, ay posible pa rin po itong magbigay ng mga banta, kagaya lamang po na nangyari dito sa may Mindanao area na hailstorm, or pwede din po magkaroon ng mga bugso ng hangin at mga heavy downpours o mga biglang lakas na ulan dahil po sa ating mga localized thunderstorms. At sa ating pong pagtaya, itong LPA nga po ay lalabas, no? Pero magdadala po ito ng mga makulimlim na panahon dyan po sa may Northern Luzon area, kabilang na din po sa may Metro Manila at sa Central Luzon, sa may Calabar Zone at may Mimaropa, liban na lamang po sa may Palawan area. Pero pagdating po ng Sabado hanggang Linggo, kung makalabas na nga po ito ng ating PAR, ang LPA, ay posible pong bumalik po doon sa magkakaroon po tayo ng mga localized thunderstorms during the afternoons, pero sa umaga naman po ay magiging mas maaliwalas po ang ating panahon. So yun po ang ating scenario over the weekend. At dahil nga po dito sa ating LPA ay nagpalabas po tayo ng ating weather advisory dahil sa ating pagtaya ay maaaring umabot sa 50 to 100 millimeters ang mga pag-ulan dito po sa may Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Zambales area. At ito pong 50 to 100 millimeters ay maaari po nating mahalin tulad sa 4 hanggang 8 balde ng tubig na ibinuhos po sa isang standard na CR over the course of 24 hours. So kung nasa urban areas po tayo or nasa bulubunduking lugar po tayo, ay tataas po talaga yung level ng tubig, no? Kagaya na din dito sa may river areas, kaya mag-ingat po tayo sa posibilidad ng flash floods at landslides. Para naman po sa ating thunderstorm advisories at rainfall advisories, ang ating mga kasamahan po sa Pag-asa Regional Services Divisions ay nagpapalabas po ng 3 hourly advisories para po doon. Kung hindi po masakop ng ating national forecast, yung mga thunderstorms ay sila po ang magbibigay ng mga advisories ukol doon.
Para naman po sa ating forecast bukas, dahil nga po sa LPA ay magkakaroon tayo ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito po sa may malaking bahagi ng Luzon, kabilang na din po dito sa may Metro Manila. At ito naman po sa may Bicol region, pansin po natin na wala po masyadong kaulapan bukas, ngunit mataas po yung tsansa ng mga isolated thunderstorms. Magiging mainit po ang ating panahon dito sa Tugigaraw at sa Metro Manila, pati na rin po sa may Legazpi City, kung saan ang kanilang maximum temperature ay maaaring umabot sa 31 degrees Celsius. Kaya magdala po tayo ng ating mga payong, hindi lang pananggas sa mga ulan, kundi panangga din sa matinding sikat ng araw, lalong-lalo na sa umaga hanggang sa noontime. Para naman po sa may Palawan, Bisayaan at sa Mindanao area, ganun pa rin ang ating aasahan, magiging maulap po ang ating panahon, liban na lamang dito sa may Cagayan de Oro City at sa may Davao Oriental area dahil po dito sa southwest monsoon. Magiging mainit po dito sa may Cagayan de Oro, sa may Davao, pati na rin po sa may Zamboanga City at expect po natin na abot po hanggang 32 to 33 degrees Celsius ang magiging temperatura. Ito naman po ang ating sea condition para bukas. Wala naman tayong nakataas na gale warning sa lahat ng baybaying dagat ng ating bansa. Ngunit aabot po hanggang moderate na pag-alon ang ating i-expect dyan sa may Northern Luzon area. So moderate po, abot po ng 2.1 meters ang kanilang pag-alon. Kaya risky po o delikado po ito sa mga sasakyang maliit na pandagat dahil po itong moderate or 2.1 meters ay maaari nating mahalintulad po doon sa mas higit pa sa isang palapag na building. So mataas po talaga yung mga pag-alon natin doon. Dulot na din po ng ating LPA. Pero sa nalalabing bahagi naman po ng ating baybaying dagat ay magiging light to moderate po ang ating pag-alon, naabot po hanggang 1.5 meters dito po sa may Visayas at 1.2 meters naman po dito sa may Mindanao area. Punta naman po tayo sa ating 3-day weather outlook. Malaking bahagi po ng Luzon ay makakaranas po ng mas mainit na panahon over the weekend hanggang Monday, pero hindi natin inaalis ang tsansa ng isolated or localized thunderstorms pagdating po ng hapon at gabi, kaya mag-ingat pa rin po tayo. Para naman po sa Kabisayaan, Metro Cebu, Iloilo City, pati na rin po dito sa Tacloban City, ganun din po, magiging mas maliwalas po ang ating panahon na may chances na lamang po ng isolated thunderstorms. Sa may Mindanao area, magiging bahagyang maulap hanggang maulap po ang ating papawirin dyan at mataas pa rin po yung tsansa ng mga localized thunderstorms. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay lulubog mamayang 6:22 p.m. at sisikat bukas ng 5:41 a.m. Para po sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang social media page